morning sa inyong lahat, or good evening pala. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Ama namin, kami nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa gabing ito na inyo pong pinakaloob sa amin, sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral sa Book of 1 Corinthians. So we seek your guidance o Holy Spirit, ang tulong sa pagbibigay ng kaliwanagan sa mga talatang ito. Sa iyo lang kapurihan, itong aming langin kay Kristo Jesus. Amen. Okay, so 2 verses tayo, verses 18 and 19 sa 1 Corinthians chapter 1. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will set aside. So dito po sa sulat ni Apostol Pablo ay kanyang inumpisang ipaliwanag kung bakit hindi siya nangaral ng ebanghelyo sa mga taga-Korinto na merong clever speech na tinatawag, o yung sa verse 17. Ano ba yung sabi dyan sa huling ating inaral? Na for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void. So, hindi po yung may mga mabulaklaking salita or may mga exaggeration or merong mga pang-aakit na para nang sa ganun maengganyo. O hindi siya isang komedyante na kailangan muna niya magpapatawa para nang sa ganun makuha niya yung atensyon ng mga tao, at pagkatapos niyan sa kanya ngayon ibibigay yung pinakabuod o yung mensahe. So hindi po ganun si Apostol Pablo, bagkus kanyang nilagay sa sentro ng kanyang pangangaral ang ebanghelyo mismo ng Panginoon. Para na sa ganoon, ang makita ay si Kristo at hindi siya. At yan minsan ang kadalasang problema sa mga ngaral sa panahon natin ngayon. Marami yung tinatawag na mga eloquent speakers, mga motivational speakers. At dahil dito, aakit nila ang mga tao sa kanilang sinasabi, lalo na kung ang pinag-uusapan ay patungkol sa business, okay? Yung mga networking, yung mga pyramiding. Okay? Ang galing nilang mag-engganyo, ang galing ng mga salita nila, mabulaklakin, ang galing ng mga pangako nila na yung pala bandang huli, makikita mo na sila'y kumukuha lang ng mga downline nila para maitaas ang kanilang estado at para kumita sila ng malaking pera. Pero si Apostle Paul dito po sa kanyang pangangaral ay hindi po ganun. Okay? Makikita po natin na talagang siya ay seryoso pagdating po dito sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang mensahe patungkol po sa pagkapako ni Jesus sa krus, yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, at yung mga benepisyo ng kaligtasan para sa mga sasampalataya, at ganun nga nangyari sa atin bilang mga mananampalataya, okay, ay sa mata ng mundo, ito ay katawa-tawa. This is ridiculous. This is ludicrous. Sabi nga, sa world's standards. Kumbaga, ang mundo, pag yan ipapamahagi mo sa kanila, ay tatawanan ka. Sasabihin, ano ba yung mga pinagsasabi mo?
Hindi kakagaya nitong mga nabanggit kanina ng mga motivational speakers kung gaano sila kagaling mag-engganyo. Kaya nga dito natin makikita na ang mga tao sa mundo, ng mga hindi pa nakareceive o nakatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang pagkabayubay nga sa krus para bayaran ang ating kasalanan, para burahin ang ating mga utang, para matanggal ang spiritual na kamatayan para doon sa mga mananampalataya. Sa kanila, sa mga unregenerate, sa mga unbelievers, ito ay purong kalokohan lamang. Okay? Yung cross na yan ay kalokohan lang. Walang saysay. Walang patutunguhan. Yan ang tingin ng mga tao sa mundong ibabaw. Yung pong notion na ang isang perpektong tao sa katauhan ni Jesus ay mamatay para sa napakaraming tao at yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay supisyente na para maging bayad para doon sa mga maniniwala. Isa pong kumbaga bizarre, okay? Isang kagulat-gulat or medyo puzzling or katawa-tawa na mensahe sa panahon ni Apostol Pablo. Okay? At lalo sa panahon din natin ngayon. Dahil noon talagang merong sinasabing crucifixion as kumbaga yan yung ipinapataw sa mga taong nagkasala, sa mga kriminal, yung talagang mga heinous crime. Sa panahon nga natin ngayon, wala pong ganyan. Meron tayong Cilia Electrica, meron tayong lethal injection, meron tayong anong tawag ito, yung life imprisonment. Okay? Pero yung sabihin mo na isang tao mamatay, isang perpekto na tao mamamatay para sa mga makasalanan, mula noon hanggang ngayon ay ito'y isang katawa-tawa. Okay? At hindi pinapaniwalaan ng nakararami dito sa mundong ibabaw. Pero sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay kumbaga ay nailalagay sa mismong sentro ng entablado. Ang focus ay kay Jesus at sa kanyang krus. Hindi po sa mga taong nasa paligid nung time na siya ay nabayubay sa krus. Hindi ang mga kasundaluhan ng mga Romano, hindi si Mary na umiiyak sa paanan ng kanyang anak na napako sa krus. Hindi yung ibang mga Maria na nandoon. Hindi si Apostol Juan. Hindi ang mga ibang mga Hudyo na nandoon nangungutya. Ang pinakasentro, okay, ng pangyayaring ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus sa kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay, ng kanyang dugo para sa kaligtasan, okay, ng mga sasampalataya sa kanya. Yung kanilang past, present, and future sins ay napatawad na ng ating Panginoon. Yan ang hindi kayang tanggapin ng mga taong wala pa ang banal na spirito sa kanila.
na hindi pa kinasihan ng banal na Espiritu, na hindi pa hinipo ng Diyos. Pero sa atin na mga kinasihan niya, madali nating matanggap at naiintindihan natin at nananampalataya tayo at kumakapit tayo rito at hindi na tayo maaari pang madala sa anumang mga maling katuruan kung ikaw ay isang ligtas na at naunawaan mo ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya't yung paggamit ni Apostle Paul nung salitang being saved, okay? Yung salita niyang yan, sabi niya, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sa mga hindi maliligtas, sa mga maglalagi sa walang hanggang kaparusahan, na sa kanila pati ang hell ay katawa-tawa, pero wag ka, pagdating ng araw na yon, saka sila ngayon na magsisisi, pero huli na ang lahat para sa kanila, para sila ay maligtas pa. Pero sa atin, sabi nga, to those of us who are being saved, ginamit niya po itong present participle, being saved, ay nagsasuggest na talagang, sabi nga, itong kaligtasan ito ay may kasiguraduhan. It is certain that it is yours, sa'yo na yan, at mas makakamtan mo yan at mararamdaman mo yan pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagbabalik dito sa mundong ibabaw para tayo ay iligtas. Okay. So habang tayo naririto pa, ay yung sinasabing being saved, parang parati tayong inililigtas. Okay? Ay nasa isip din po ni Apostol Pablo yung ating progress sa ating sanctification, sa buhay ng isang mananampalataya na hindi naman tayo perfecto agad. Okay? Hindi kaagad tayo banal na masasabi na hindi na nagkakasala. Okay? Banal na tayo sa mata ng Diyos dahil tayo ay set apart. We are holy. Pag sinabing holy, we are set apart. Tayo isinantabi. We are separated from the world. Okay? Kaya't hindi na po tayo dapat sumausaw pa sa gawain sa mundo sapagkat tayo ay sinalba na ng ating Panginoon. Pero sabi nga, tayo pa rin ay nandoon sa punto na kung saan ay inaayos pa tayo ng Diyos. We are still a work in progress. Marami pa sa ating buhay, sa ating pag-uugali, sa ating karakter, sa ating kilos, sa ating galaw, sa ating pananaw, ang kailangan maituon lahat sa Panginoon. At yan ang nangyayari sa atin ngayon. We are being sanctified daily. Ayan. Pag sinabing sanctification, sabi nga, believers are delivered sa kapangyarihan ng kasalanan sa pangyayaring naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi diyan sa Luke 9:22-24, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. So dito makikita po natin na kailangan maganap, kailangan mangyari
ang nangyari ngang yun sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga, hindi siya mananatiling patay. Bagkus sa ikatlong araw, siya mabubuhay na maguli. Pagpapatunay na ang kamatayan ay wala ng hawak sa kanya. Na siya ay mas higit pa sa kamatayan, sapagkat sa kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya't sabi niya, kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, kailangan po nating i-deny ang ating mga sarili at ating buhatin ang krus araw-araw at sundin siya. Kaya nga sabi nga, kung sino man ang gustong magligtas sa kanyang buhay, kung iniisip mo na kaya mong iligtas ang buhay mo on your own, ay mawawala ito. Pero ang sino man nawala ang kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, dahil alam po natin yung mga nangyari sa mga apostoles, sa mga disipulo ng Panginoon, kung paano sila inusig, ikinulong, at iba ay pinakain sa leon, pinapatay. Sabi nga, sila yung maliligtas. Meaning to say, alam nila kung saan sila nagtiwala, alam nila kung kanino nila binigay ang kanilang tiwala pagdating sa kanilang kaligtasan. Marami sa mga tao hanggang ngayon, mula pa noon, ay gustong iligtas nila ang kanilang sarili. At sa papaanong paraan? Sa paggawa ng mabuti. So sa kanila, yung kanilang paggawa ng mabuti ang kanilang magiging ticket para sila'y makapasok sa pintuan ng langit. Pero sinasabi na nga ng Panginoon, pinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not of yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Ang klaro po niyan. Okay? Bakit hindi na lang natin tanggapin ang mga katagang yan? Yung sinabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Siya mismo ang nagsabi nito. Wala siyang sinabing, pwede kang maligtas sa isang relihiyon, pwede kang maligtas dahil ikaw'y mabuti, pwede kang maligtas dahil ikaw ay kumbaga kakaiba sa mas nakakarami dahil nga puro kabutihan at hindi kasalanan ang nakikita sa iyo. Pero sabi pa, kahit gaano ka kabuti, kung hindi ka nanampalataya kay Kristo Jesus, ay walang saysay ang iyong mga kabutihan. Sabi nga, di ba? All our righteous deeds are just but filthy rags. Sabi sa Isaiah 64 verse 6. Maruming basahan pati ang ating mabubuting gawa. Kaya ating babalikan ito, mga katagang ito na nilagay dito. Yung pagte-take up ng cross, ay hindi po ito yung mga problemang iyong mga nakikita sa iyong paligid. Gaya ng ang iyong misis ay hindi pa mananampalataya, so siya ang krus mo. Or yung nakakabwisit itong mga tao sa paligid mo na lagi na lang kumbaga problema ang binibigay sa iyo. Okay? Ito man ay mga mabibigat na mga pasanin, pero hindi po ito yung cross na sinasabing ating bubuhatin araw-araw. Okay? Pag sinabing you take up your cross daily, alam naman natin nung binuhat ni Jesus yung krus na yan, siya ay nagtungo saan? Hindi siya nagtungo sa paraiso. Okay? Nagtungo muna siya sa krus ng Kalbaryo. Okay, so hindi ito isang walk in the park. Hindi po ito isang parang akala mo na pag ika'y ligtas na, maganda na ang buhay mo. Okay? Mabuti na at maayos ang iyong trabaho at marami kang magiging kaibigan. Hindi po, actually taliwas.
Marami ka ngayon magiging kaaway. Okay? Marami ngayon ang iiwas sa iyo. Marami ngayon ang magiging problema na dati hindi problema. Okay? Pero ang ibig sabihin ng ating pagdadala ng ating cross is that tayo ay, kumbaga, handa na kung sakasakaling humantong man doon sa lugar na yon, ibig sabihin hanggang sa kamatayan, yung ating pananampalataya kay Hesukristo ay atin itong paninindigan. Yun po ang ginawa ng mga apostoles. Dito natin makikita na sila ay tunay na mga mananampalataya sapagkat kung kalokohan lang itong mensaheng ito ng ating Panginoon, itong kanyang ebanghelyo, ay bakit pa humantong sa mga karumal-dumal na kamatayan, okay, bakit yun ang sinapit nitong mga apostol na ito? Ang ilan ay, sabi nga, pinugutan ng ulo. Ang iba ay pinako sa krus. Ang iba ay baliktad na pinako sa krus, gaya ni Pedro. Ang iba ay nilublob sa kumukulong langis. Ang iba ay nilagari, okay, sa ang kanilang katawan. Ang iba ay in-stretch. Kung anong klase man yung mga torture na ginagawa noon ay ginawa. At nangyari, ngunit hindi po nag-recant, hindi po nagsabi ang mga pinatay na ito na sila ay nagsisinungaling. Hanggang sa kanilang kamatayan ay kanilang idineklara na totoo ang kanilang mga binabahaging magandang balita. At ito nga ay ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya't sila nung unang siglo, alam nila yan sapagkat sa Roman Empire, sabi nga ang mga taong nasentensyahan mamatay sa crucifixion, alam na nila yan na sila bilang mga hinatulan, ibig sabihin nun, hahantong sila sa kanilang kamatayan. Hahantong sila doon sa lugar ng public execution. Kaya ang ibig sabihin lang ni Jesus dito sa pagbubuhat ng ating krus, kung gusto mong sundin ang yapak ko, kung gusto mong mag-iisang tunay na disipulo ko, sabi ng Panginoon, then dapat willing ka everyday na i-put to death yang mga stubborn will mo o mga personal desires mo. Okay? And kailangan mong tanggapin ang kaloob ng Diyos Ama. Yung kaloob ng Diyos para sa atin, hindi yung kalooban natin. Okay? So, ibig sabihin, everyday, ano man yan, kasalanan man yan, kaugalian man yan, karakter man yan na dapat nang masintensyahan, ay dapat ngayon nating dalhin sa paanan ng ating Diyos. Sa mga unbelievers, ang mensahe ng cross ay kalokohan lang. It is foolishness. Yung idea ng isang anak ng Diyos ay voluntaryong mamamatay para sa mga makasalanan at kanya ngayon ililigtas itong mga makasalanan ito at sila mismo na mga tagasunod ay voluntaryo ding susunod dito sa anak ng Diyos para sila ay maging disipulo ay katawa-tawa. Okay? Kaya sabi nga ni Apostle Paul, ginamit niya yung salitang foolishness. Okay? Sa 1 Corinthians 1:18. Ang salitang foolishness sa Greek ay ang salitang moraia. Okay? Na ito'y related sa salitang moros, na kung saan ay nakuha natin yung English word na moron.
tinawag kang isang moron, okay, sa world's perspective, sabi nga, ikaw ay ibig sabihin may kakulangan sa tamang pag-iisip. Kaya sabi, ang mga tagasunod ni Kristo ay mga moron. Okay? Tayo daw ay fools. Totoo naman, we are fools for Christ. Totoo po yan. Sabi nga ng mundo, only a moron would believe the message of the cross and live a life of self-sacrifice in light of the cross. Pero ang hindi po nila kasi alam, tayo ng mga mananampalataya, tayo na iniligtas dahil sa tanikala o pagkakapit at pagkagapos ng kasalanan sa atin, na noon ay hopeless tayo dahil walang kaparaanan para tayong maligtas. Ginawa ni Jesus sa kanyang pagkabayubay sa krus, sabi nga, ipinakita ngayon niya ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God. The cross is the power of God. Okay? So, kabaliktaran ito ng kaisipan ng mundo. Sa paningin ng mundo, sa kanila is yung mga kaisipan ng mundo dahil sila nakapag-aral, yun ang kanilang susundin. Samantalang ito, dumating dito yung tinatawag na masasabi nating, sabi nga, the foolishness of God. At yan, mababasa po natin yan sa mga susunod na mga talata. Okay. Sabi nga dyan sa mga sumunod na talata, sa verse 21, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. For indeed, Jews ask for signs and Greeks search for wisdom, but we preach Christ crucified. To the Jew a stumbling block, and to Gentiles foolishness. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Tutuloy ko po ito bukas sa Sunday service, kaya hindi ko muna ipapaliwanag at gusto ko na rin pong matapos natin ngayon ang dalawang verse lang na ito. Okay? So yung konteksto po nitong pangyayaring ito, okay, yung sinasabi sa the foolishness of the cross, ay hinango po ito sa Isaiah 29 verse 14, na kung saan yung foolish message of the cross ay may importansya sa isang katotohanan sa Old Testament. At ano po ito? Ito po yung konteksto ng Isaiah 29:14. Nag-i-struggle po yung Northern Kingdom of Israel. They were caught in a trap. Paparating na po yung mga kasundaluhan ng Assyria. At talagang parang isang ahas na handa ng tumuklaw, na talagang itong army ng Assyria ay handa ng wasakin hindi lang ang kalugaran ng Israel, kundi ang mga tao ng Israel. Kaya't sila ngayon ay nagkaroon ng problema. And so, imbis na sila ay tumawag sa kanilang Diyos para sila ay tulungan, okay, na sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsabi na kailangan nyo lang tumalikod sa inyong mga kasalanan
at magkakaroon kayo ng supernatural deliverance, hindi po nila ito sinunod. Bagkus, ang kanilang sinunod ay ang kanilang human wisdom ng kanilang mga politiko na ang sabi nila, kailangan natin ngayong sumanib sa Ehipto. Sila ay yung ating kataping superpower at sigurado pag tayo nakianib dito sa Ehipto ay magagapi natin ang kasundaluhan ng Assyria. Pero dito po sila nagkamali. Dahil po yun ang kanilang sinunod at hindi sila nagbalik loob sa Diyos, sa kabanalan. Ang nangyari is that ang bayan ng Israel nakikompromise, nakiapid dito sa isang paganong nasyon at ang naging kahinatnan o ang resulta is absolute tragedy. Okay? Kahindik-hindik na konklusyon. Naghanap sila ng wisdom sa mga matatalino na tao at binayaran nila ito ng malaki. Nakalagay yan sa 2 Kings 17. Basahin nyo. And so, sa ating pagdidikit po sa passage ng Isaiah 29 verse 14, si Apostle Paul ay kanyang binibigyan ng paalala ang mga taga-Korinto na ang plano ng Diyos at ang kaparaanan ng Diyos ay sirain ang karunungan o kaalaman ng mga matatalino at isang tabi ang mga galing ng mga magagaling sa 1 Corinthians 1:19. Kahit pasabihin na ang mensahe ng cross ay isang mensahe na isang, sabi nga, moron or foolish man o sa isang ulol lamang ang maniniwala. Pero sabi nga dyan, sa foolishness ng Diyos na yan, to the foolishness of God, which is now the gospel. It is the power of God for salvation. And yun lang po ang daan o susi para sa isang masaganang pamumuhay. Everlasting life. Kaya I hope and pray na unawaan nyo ang ibig sabihin ng dalawang verse na ito. At ito ay magbigay sa atin ng linaw patungkol sa ating estado bilang mga mananampalataya. At naway hindi na po tayo magduda pa. Pagkus tayo ay manatili rito at magpuri sa ating Panginoon at pasalamatan siya sa kanyang ginawa sa atin, sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas niya. Magandang gabi po sa inyong lahat.